Ito kumakain, Jane. Dito na lang po lahat yung gamit. Pampaparin ko para hindi makakata. Ba? Hindi ate tayo yung nasa lababo. May lababo sila dyan. Wala, ginawa ko. Nak, dito ka, Nak. Hello. Di ko po alam na sila, Ate Jeng. Ay, ito na pala sila, Ate Jeng. Hello. Hiram lang po, baby. Pahiram ako, ate. Ah, Nak, bigay mo daw. Balik mo kay baby daw yan. Mainit doon. One, two, siguro. Ah, okay. Wait lang po. Hiram mo daw, baby. Balik mo daw yung gulong. Babalik na lang po mamaya, ah. Uy, ano? Loreno, pandesal tayo. Opo, sige po. Ay, di nga daw po. Hindi pa rin po. Ayun. Wait lang. Ano naman yung baby yun? Ate Jing! Aaron! Kasi po, ang katotohanan ng paglilingkod ay may Jesus. Kung ikaw ay may Jesus sa buhay at nasa sayo lang, that is selfishness. Pagiging madamot, selfish, sarili lang iniisip. Ikaw, alam mo, ligtas ka. Alam mo, ikaw may kagalingan ka. Alam mo, ikaw magpapalain kasi may Jesus ka. Then share the Jesus that you have. Sino may Jesus dito? Amen! Nasa kanang kamay. Gusto ko makita at gusto kayo makita ng Panginoon. And since Jesus is already with you, Nanay mo. gamitin po natin. Ipakilala po natin. Amen? Hindi parang party-party lang tayo, party people lang. Ang pinaka-purpose natin, kaya tayo nagpapasalamat para maipakilala, ipagbunyi yung kadakilaan ng Diyos at yung mamabigay. May pumasok na maputik. Tama po ba yun? No. Tignan nyo yung mga tao sa katabi nyo. Kilalanin nyo mabuti. Kilala nyo po? Nakikita nyo po ba sila sa church? Nakikita nyo po ba sila sa mga gawain? Oo, hindi. Paminsan-minsan, yung iba hindi. So may isang bagay ang ibig sabihin nun. Bakit ka naging katabi ng taong yan na hindi mo lagi nakikita sa church? Aayain na. Thank you, Ate Minta. Amen. Ayan. Aayain natin sila. Hihikayatin natin silang maglingkod. Kasi tayo, we are enjoying the presence of God. Eh, paano naman sila? Amen? Kaya po, maging mission natin. Yung katabi natin ngayon, makita natin sa linggo. Magpupuri, sasamba at dadakila sa Diyos. Amen! Amen! Para walang tao, para yatang masyado ng advance yung iniisip pag suswimming ako. Kakain ako ng ganito, ng pansit. Ayan. Huwag mo. Dito muna tayo. Dito muna tayo sa pagpapasalamat. Kasi napakagandang maintindihan natin ang pagpapasalamat ay bakit di natin ginagawa. Una-una po, and praise God. Sabihin nga natin, salamat! Salamat!
Ayan. Kapag papasalamat sa Kristiyanong pananaw ay hindi lamang pagkilala sa magandang bagay, kundi isang disiplina ng puso na nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin lahat ng pagkakataon maging masaya. Kasi kalagyan tayo, ang dali natin, di ba, magmasaya, no? Thank you, Lord! Ang bilis natin magpasalamat, pero nung nando na yung pag-aayos sa Panginoon sa buhay natin, medyo ano tayo, alangan tayo, hindi tayo makapagpasalamat, Lord! Salamat dahil binigyan mo ko ng trial para ma-test mo yung pananampalataya ko. Para makita mo kung gaano na makakatapad bilang isang mananampalataya. Di ba? Pag negatibo ang nangyayari sa buhay, parang feeling natin, Lord, bakit gano'n? Bakit ako? Hindi yung katabi ko na lang. Di ba? Nagtuturo pa tayo. Amen? Pero pag daan yung pagpapala, Lord, salamat! Ang dami-dami yung pasasalamat na ginagawa. Alam niyo po ba bakit ang problema dumadaan sa buhay natin? Kasi, you will be made as a stronger person. God will make you a stronger person. Mas matatag, mas may kakayanan gumawa ng mga bagay. Kasi, one time po, kung bakit yung problema ngayon ay napadaan sa buhay natin, kasi one time, darating yung problema na para sasabihin ko lang sa kanya, Chicken, salamat Lord dahil tinuruan mo na ako. Nanay mo.